Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan. Ayun, muli na naman. Magbibigay na naman tayo ng balita sa lahat po ng ating mga kababayan ngayong araw na ito. Sa ating mahal na Pangulo na nakipagpulong sa mga opisyal ng Singapore mga kababayan. So ganito sa lubungin ng mga opisyal ng Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nako mga kababayan, mukhang marami na naman ng iiyak na mga kritiko sa ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Shangri-La Hotel sa Singapore mga kababayan. Ngayon pa nga lang mga kababayan, kakagaling lang ng ating mahal na Pangulo sa Brunei. Ang daming batikos na naman ang ginagawa ngayon ng mga DD mga kababayan. Sinasabi nila puro lakad na lang daw, pasya lang ating mahal na Pangulo. Alam nyo po, hindi ho kasi nila naintindihan yan ang lakad ng ating mahal na Pangulo kung bakit patuloy ang pakikipagkaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang mga bansa. Kasi gusto kasi ng mga DD na ito mga kababayan ay makipagkaibigan sa China mga kababayan, na hindi naman kaibigan ang turing sa bansa natin, kundi alila ang tingin ng China sa atin. Tingnan nyo nga lang mga kababayan ang ginagawa ng China diyan ngayon sa West Philippine Sea. Yung mga teritoryo natin, mga kababayan, sa lahat po na makapanood nito, inaangkin ng China. Ang Ayungin Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, napilit inaangkin ng China. Kanila daw yan teritoryo, hindi daw yan sa Pilipinas. At iyan ang ipaglalaban ni Pangulong BBM. Kaya patuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakikipagkaibigan sa iba't ibang bansa para mapalakas tayo. Mapalakas ang bansa natin na hindi na tayo apihin ng kalapit nating bansa na ang tingin sa atin ay maliit lang na bansa para sa kanila. Kayang kinakaya-kaya lang tayong mga Pilipino. Pero hindi nila alam, tayong mga Pilipino, iba tayo. Yun nga lang kasi, wala ho tayo sa pagkakaisa. Kaya ganito, watak-watak tayo. Yung iba, ipinagtatanggol ang China. Kasi, alam nyo naman mga kababayan, yung iba dyan, kahit inaabuso na ng China ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, kahit binubuli na tayo mga Pilipino, meron pa rin mga Pilipino na ipinagtatanggol ang China. Ewan ko ba dito mga kababayan? Parang hindi tayo Pilipino sa ganong gawin natin. Kasi ang ating mahal na Pangulo, nakikipagkaibigan yan. Subalit kasi ang China mga kababayan ay iba ang pakikipagkaibigan niya sa Pilipinas. Hangarin lang nila ay makuha yung West Philippine Sea, mapunta sa kanila. Paano naman tayo mga kababayan pag nabawasan pa tayo ng kalupaan, teritoryo? Na alam naman natin na ang West Philippine Sea ay napakalaking tulong sa atin yan. Isda, yaman dagat, lalo na sa langis, gas. Naku mga kababayan, kapag nakuha na natin yan, napakalaking tulong sa ekonomiya ng bansa natin yan. At lalo na sa ating mga mangingisdang Pilipino na nandyan ngayon sa ating West Philippine Sea nangingisda. At yan naman po ay hindi papayagan ng gobyerno na api-apihin sila dyan. Kasi mayroong batas po kasi ngayon ay pinatupad ng China na kapag lumagpas po ang ating mga mangingisda dyan sa
Ayungin shoal na pilit inaangkin ng China, ay pwede na nila hulihin ang ating mga mangingisdang Pilipino. Pag lumagpas po sa teritoryo na sinasabi ng China, ay maaari na po nilang hulihin ang ating mga mangingisda. Pero yan ay hindi po papayagan ng Pilipinas. Dahil yan ay labag sa international na batas. Hindi sumusunod ang China sa ipinatupad ng international na batas. Gumagawa sila ng sarili nilang batas, mga kababayan, ang China. Na sila lang din ang nag-a-aproba at sila lang din ang nagpapatupad. So paano naman yung ibang bansa? Porke maliit na bansa ay maliitin na lang? Ganun na lang? Ha, China? So ito po mga kababayan, ganito salubungin na mga opisyal ng Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si First Lady. Kasama din po nila dito si Secretary Gilberto Teodoro Jr. mga kababayan. Eto, panoorin po natin mga kababayan. Grabe, no? Welcome na welcome ang ating mahal na Pangulo talaga sa Singapore mga kababayan. Oh, grabe, ang gwapo talaga ng ating mahal na Pangulo. Malayo sa sinasabi ng mga DD shit na bangag at adik. Alam nyo po, no, sa lahat natin mga kababayan, kasi pinagbibintangan nilang adik si PBBM. Pero kung titingnan natin, tingnan nyo nga itsura ng mga DD shit kaysa kay PBBM. Mas mukhang adik pa sila kay PBBM. Ayan po, kasama si First Lady. Ayan. So grabe, no? Ganyan sa lubungin ng mga opisyal ng Singapore ang ating mahal na Pangulo. Ayan, nakipagkamay na po si First Lady. Siyempre, sasabihin na naman nila, lagi na lang kasama si First Lady. Sino naman gusto niyang kasama lagi? Si Vice President? Asawa niya yan eh. Alam niyo po mga kababayan, una-una, no, lalo na kung sa bahay natin, ang unang-unang pagkakatiwalaan natin siyempre ang ating asawa. Diba, tama? Dahil yan ang katuwang natin sa buhay. Katulad din yan dito ngayon sa ating mahal na Pangulo at sa First Lady. Ayan po mga kababayan, panoorin niyo po ang ating mahal na Pangulo. Ayan si Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayan po. Ayan. Nabilib din ako kay Secretary Gilberto Teodoro Jr. mga kababayan, napakatapang niya rin. Para ipagtanggol ang ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na panghahakin umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Matapang. Ito dapat ang maging senador. Hindi yung mga nagsenador lang dyan dahil nag-artista. Ito dapat si Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayan po mga kababayan. So dito ata tapos na ata siya dito magsalita eh. Ayan, bumaba na siya. Ayan, dito naman sa part na ito, mukhang nagpulong na dito sila mga kababayan. Nag-usap-usap na. Ayan. Ayun. So yun po mga kababayan. Kita nyo naman. Malamang maraming issue na naman ang mga DDS dito sa ginawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. Sa ginawa niya dito ngayon sa Singapore. Kasi wala naman yung magandang nakikita kasi itong mga kritiko kay PBBM. Kundi puro kamalian. Kahit maganda naman ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, sa kanila naman yan ay mali. Laging mali na lang, 'di ba? Katulad po mga kababayan, isa sa mga supporters po ng mga DD-shit ay ipinagtanggol si PBBM. Bakit gano'n na lang daw ang paninira nila kay PBBM? Samantala, maganda naman pala ang ginagawa ni PBBM dito sa bansa natin. Si Jam Magno ba yan mga kababayan? Napaka solid supporters yan ni Duterte. Pero dahil nakita niya ang magandang ginagawa ni PBBM, ngayon, pinagtanggol niya si PBBM sa mga kritiko ng mga DDS. Sa mga kritiko na naninira kay PBBM. Lalo na ito sa Sarimao na patuloy na sinisira si PBBM. Kala mo talaga hindi nagdaan sa hindi na
hindi naging official mga kababayan na dati siyang spokesperson ni Duterte. Tama ba? Spokesperson? Pero parang walang utak eh. 'Di ba mga kababayan? Dapat diyan makasuhan na yan si Harry Roque sa mga ginagawa niya kay PBBM. Pero PBBM, ayaw ni PBBM ng away eh. Tahimik lang siya. Hindi siya gumaganti sa anumang mga paninira sa kanya. Kasi focus siya sa trabaho niya. Napakaganda ng pangarap ni PBBM dito sa bansa natin. Napakaganda mga kababayan. Subalit sa mga kritiko, mga anti-Marcos, ay hindi po nila nakikita yan. Yan ang abangan nyo mga kababayan. Baka bukas, meron tayong upload na napakaganda. Talagang naakit ako sa ganda ng plano na yun. Pero plano pa lang naman mga kababayan. Pero malay natin, pag natuloy ito, napakaganda ito sa Pilipinas. So yun po mga kababayan, kayo, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito mga kababayan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless po at magandang araw.